Sa batala sa harap ng pinaigting na paglaban sa fake news, National Bureau of Investigation naghain ng reklamo laban sa isang nagpapakalat umano ng maling impormasyon gamit ang spliced video. Ang biktima nito, ang mismong hepe ng NBI, si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yung mga nasa abroad, we will file case, hindi na sila makakauwi dito. Kumakalat ang video na ito online na makikita si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago at may caption na, "Bagong pananakot sa mga OFW. Bakit? Sa'yo ba ang Pilipinas?" Ang video, pinaniwalaan ng napakaraming netizen at tinadtad pa ng mga komento. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Pero ayon mismo sa NBI, fake news ito dahil ang video ay isang splice video o cut video mula sa isang presko na kasama si Director Santiago. Dahil ang totoong pahayag ni Santiago ay patungkol sa mga OFW na nagpapakalat ng fake news pero pinutol ng nagpost. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang NBI sa Cebu Provincial Prosecutor Office laban sa nagpost nito online na nagngangalang Mary Civil Yamato mula sa Cebu. Pero ayon sa Bureau of Immigration, kasalukuyang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang inireklamo. Binago niya yung video, magaling pagkagawa eh. Binago niya yung splice video yung ginamit niya. Nagbago yung pananalita ng director namin. Iniba niya yung contents ng interview. Paglabag sa Article 154 o unlawful use of means of publication and unlawful utterance at paglabag sa Article 142 o inciting to sedition ang kasong isinampa ng NBI laban kay Mary Civil Yamato. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin naalis na nag-post ang video na ito sa kanyang TikTok account. Nanindigan ng NBI, nakaisa sila sa pagpapahinto ng pagkalat ng mga peking balita online. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.